Kaya mo bang talunin sa 1v1 ang former NBA player na ito, GOATFam? Pero bago mo sagutin yan, gusto ko lang sabihin na ang lahat ng mga former at current NBA players ay ang the best of the best basketball players sa buong mundo. All their life ay basketball ang ginagawa nitong mga ito. They train and practice basketball at laging nasa gym para alagaan ang kanilang mga katawan para magpalakas pa sa paglalaro ng sport na ito. Kumbaga ay they eat, sleep, and consume basketball. With that ay tatanungin kita ulit, kaya mo bang talunin sa 1v1 ng isang Brian Scalabrine? Si White Mamba ay madalas tampulan ng tukso ng NBA media dahil sa mukha siyang out of shape at hindi mukhang typical na NBA player na may athletic look. He played para sa mga team ng New Jersey Nets, Boston Celtics at Chicago Bulls mula 2001 hanggang 2012 kung saan nag-average siya ng 3 points, 2 rebounds and point assist per game. Kung sa tingin mo ay kaya mong talunin sa 1v1 ang player na ito, ay tapusin mo ang video natin ngayong araw. Dito nga lamang yan sa GOAT's Descendants. Sa isang viral TikTok clip nga na sumikat dati, ay may isang high school player na cocky enough para yayain sa isang 1v1 match ang isang Brian Scalabrine. Kala niya yata ay sapat na ang skills na meron siya para talunin sa laro ang former NBA player. Na way past his playing prime na nga GOATFam this time. Ang nangyari, dinurog ni Brian Scalabrine ng high schooler. Hey! Oh! Hey! Hey! He said hit the weight room. Hey! Hey! Baby! Oh! When they play for Chief? Yeah! Tinapos ng 6'9" big man ang game sa score na 11-0, displaying his physicality at experience at tinuruan ng leksyon ng high schooler na wag nang muling yabangan ng isang dating NBA player dahil talaga namang they are on a different level nga, GOATFam. I am closer to LeBron than you are to me. Yan nga ang sikat na line ni Brian Scalabrine matapos siyang matanong about sa challenge na ginawa niya noong 2013. Dumadami na kasi ang mga nagbabash sa kanya na kesyo hindi raw siya nararapat makapasok sa NBA, hindi daw sapat ang skills niya para dito, at isakt nga daw as a basketball player ayon sa mga haters at mga nangaasar dito kay Brian. Ang naging resulta ay ginawa nila ang challenge para malaman ng mga normal na tao kung gaano ka nga ba dapat kagaling sa basketball para makapasok sa NBA. The size of Brian Scalabrine as he goes in and oh, how about that rookie mistake? This from Scalabrine, again showing some quickness off the ball, a little elbow, some positioning. Big the run down and he drives to the hole. Waiting for the shot clock to run down. That is an interesting strategy. And Endgame Scalabrine, what a contest. Hey, seriously? Wala kahit isa ang nanalo kay Scalabrine. Walang nakalapit man lang sa kanilang 11-point winning score ng 1v1 tournament na ito. And to top it off, 1/4 nga lang daw ng totoong game speed ang ginamit sa kanila ng former NBA player. And he was still able to dominate and humble itong mga dating NCAA players at mga ex-pro galing sa ibang bansa. Oh, you suck, Scal. I'll beat you. I'm like, listen, I may suck for an NBA player. Like, those guys are pretty good. But I don't suck compared to you. Like, you suck compared to me. Ngayon, GOATFam, kaya mo bang talunin si Scalabrine sa isang 1v1 challenge? Kung oo ang sagot mo kanina ay naway na bago na ang pag-iisip mo. Kahit nga professional basketball player sa Pilipinas ay hindi mo na kayang talunin. What more pa kaya kung isang NBA player na merong mas magandang training at merong mas malawak na experience sa paglalaro ng basketball? Ako na nga mismo ang sasagot sa tanong ko. Hindi natin kayang talunin ang kahit sinong NBA player sa 1v1. Kahit pa mukha silang out of shape, nasa dulo man ng bench ng kahit anong NBA team, at kahit hindi nga sila mga mukhang atleta ay pagmumukain pa rin tayong bata nitong mga to sa basketball. Thank you for watching, GOATFam. I hope you all enjoyed. And as always, I will be back.